Okay, so ito lesson natin. Measuring quantities. So, measurement ang ating lesson ngayon. So, ano ba yung measurement? Ano ba yung pagkakaunawa niyo sa measurement? Meron ba na gusto sumagot para sa inyo yung measurement? Anyone? Pwede kayo mag-raise your hand kung may raise your hand picture naman tayo dito. Kung gusto nyo sumagot. Parang wala na-stuck sa bakasyon tayo . Pwede rin kayo magbukas ng camera o sakali naman para makita namin kayo. Pwede. No. I-mute na lang muna. Yes, Marian. Ano yung measurement? Ay, napapindot lang. Siyon, Russell. Magkuha ng... Yun, ang galing, no? Ang hirap tagalugin nun. Pag sukat. Tama na. Sige. So, measurement ay isang number characterized with an object or event which can be compared with other objects and events. So, pagsusukat, number daw siya na ikinakarakterize o pinapakita niya yung sukat ng isang bagay na ikukumpara sa iba, para maikumpara siya sa isang bagay para makita natin yung liit o laki ng mga bagay-bagay. Sabi dyan, you use basic unit of measure for length, time, weight, mass, electric current, volume, angles, temperature, and rate. So meron tayong iba't ibang mga sinusukat. Nagsusukat tayo ng length o yung haba, ng time, oras, weight or mass, bigat, electric current, volume o yung kapasidad, angles, temperature, and rate o yung bilis yung rate. Tapos meron daw dalawang systems of measure. May dalawang sistema ng measure. Yung English system at saka yung SI or System of Units or International System of Units pala, sorry. SI, baligtad siya sa abbreviation. Pero tinatawag siyang International System o yung metric system. Yun pa yung isang tinatawag. Ano daw yung ginagamit ng Pilipinas? Ano daw yung ginagamit ng Pilipinas? Yan, teka lang. Dito mga sang kamay. Si Ralph Lauren. Metric system po. Okay, tama no, yung metric system. Ano ba yung mga metric system? Sige, Ralph. Meters, centimeters, millimeters, kilometers po. Okay, very good. So, yun yung parte lang yon ng metric system. So, pag-aaral natin ngayon, yung measurement tungkol yan. So, yan, ito yung sinasabi kanina. Ito yung metric system, ito yung sinasabi niya, actually, tungkol sa length lang yung sinasabi niya. Merong volume at saka capacity, halos pareho lang itong dalawa. Yung volume at saka capacity. Pareho lang yan, itong dalawa. Mass, ito yung weight. Ito yung mga kalimitang ginagamit, gram, kilogram. So metric system din yun. Temperature, ang ginagamit natin ay degree Celsius. Time, so pareho lang ang time ng metric at saka English. Capacity, or volume, that's pareho lang yan. And angle. Pareho lang silang dalawa. So pag-uusapan natin yung tungkol sa mga yan. English system, kung mapapansin nyo, halos minsan ginagamit din natin yan. Pero kalimitan, metric tayo. Diba? So, bago tayo magsimula, ano lang natin to kasi marami akong estudyante nakikita na nagkakamali sila na hindi nila alam kung ano yung pagkakaiba ng measuring device sa unit. Iba yung device sa unit. Yung device, yun yung instrument na ginagamit sa pagsusukat ng mga bagay-bagay. Yung measuring cup. Yung unit naman ng measurement, siya naman yung standard quantity used to express physical quantity. Siya yung meter, siya yung liter, siya yung gram. Yung pang-express kung gaano kalaki yung sukat mo. Okay po. So yun yung pagkakaiba nila. Yung measuring device, yun yung ginagamit natin pasukat. Yung unit, yun yung sinasabi natin kung ano yung sukat. Yung pantukoy kung anong sukat ba yung ginamit natin sa isang physical na bagay.
Okay, sana huwag tayong malilito dyan. Okay, sa palagay nyo, bakit kailangan ng maraming unit? Kanina pinakita natin yung maraming unit ng measurement. Ayan, dami oh. Diba? Dami namin unit. Sa length lang, marami yan. Kahit sa English system, maraming na unit. Ngayon, bakit kaya kailangan ng maraming units ng measure? May idea kayo? Bakit kailangan kaya siya marami? Palagay nyo. Ano man? So, wala kayong idea. Testingin natin itong activity na to. I-identify natin yung appropriate unit. No, sa palagay nyo, yung unit na kailangan sa pagsukat ng mga physical quantity na to. Let's start with number 1, table. Sa palagay nyo, anong unit? Tingnan natin yung mga units sa taas. Ito yung mga unit. Ano? Millimeter, centimeter, meter, kilometer, cubic centimeter, cubic meter, gram, kilogram, Kelvin, degree Celsius, second, minute, hour, millimeter, liter, degree. So, ano daw yung unit na pwedeng gamitin sa table? Anyone? Would like to answer? Ano kaya yung unit na babagay kapag magsusukat tayo ng table? Hindi nyo ba alam yung table? Yes, sino yun? Si Cedric. Sir, centimeter po. Centimeter. May iba pang sagot? Okay, wala na ibang sasagot. Tingnan natin kung tama yung sagot niya. Okay, very good. Pwedeng centimeter, medyo malaki-laki mesa, pwedeng meter, pwedeng inch, kung English system yung gagamitin, o kaya yard. Yan. Katulad nitong nasa picture dito sa tabi. Ayan, ang gamit niya ay inches ata to. Hindi na nagkakamali. Okay, number 2. Distance. Your place. Distansya daw. Wala dito sa ating lugar. Papunta sa Manila. Would like to answer? Anyone? Yes, ninyo. Sir, kilometer. Okay, check natin kung tama. Okay, kilometer or mile. Pero dito sa Pilipinas, kagaya na sinabi, kalimitan, kilometer yung ginagamit natin. Kasi metric system nga yung ginagamit natin. Number 3, thickness of your cellphone. Di ba? Pag bibili ng cellphone, minsan naka-indicate kung ano yung thickness niya. Hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba tinitingnan? Ano yung ginagamit na system or unit? Yung ginagamit para describe yung pagiging makapal ng cellphone natin. Makapal ito. Ayan. Diba? Ito lang yung cellphone. No? Ganyan. Sinusukat din yan. Ano kaya yung gagamitin natin dito? Familiar kayo? Ano kaya yun? Answer natin ay, anyone? Would like to answer? Wala. Ano yan? Milliliter. Hindi. Ang liter ay sa cubic meter. Hindi po. Length lang siya eh. Thickness lang. Anyone else? Tingnan natin ang sagot. Pwede nyo rin tingnan sa internet to, makikita nyo. Kapag bibili kayo yung cellphone, makikita nyo na millimeter. Millimeter, hindi milliliter. Iba yung milliliter. So, yan po. Ngayon, balik tayo sa question natin, Nita. Bakit kailangan ng maraming units ng measure? Sa palagay nyo, bakit kailangan? Bakit kailangan ng multiple units of measure? Would like to answer? Bakit daw kailangan ng maraming units? Kasi tingnan mo to, lahat ng tatlo, puro units ng length lang yan. Pagsusukat ng haba ng isang bagay. Pare-pareho lang yan. Pero magkakaiba sila. Dito, centimeter. Dito, kilometer. Dito, millimeter. Pare-pareho silang meter, pero magkakaiba pa rin sila. Bakit kaya? Ba't kailangan natin? Kailangan maintindihan niyo yung purpose
Kasi kung wala tayong purpose, hindi natin alam yung purpose ng gagawin natin, wala kwenta, hindi kayo magiging interesado kung bakit kailangan nating pag-aralan to. So, ano yung purpose kung bakit kailangan nating, bakit marami ang units ng pagsusukat? Length lang naman yan. Wala kang idea. At kailangan marami. Pwede naman kilometer na lang. Pwede bang kilometer na lang? Isa lang? Pwede bang meter na lang? Isa na lang, meter na lang. Ang dami pa, pinahihirapan pa kami. Bakit kaya madami? Wala. Ang sasagot? Okay. Okay. Tingnan natin yung sagot. Ito po yung dahilan. We need different units of measure because different objects differs in measure. Magkakaibang bagay ay magkakaiba ng sukat. And appropriate units are made for each one. Kailangan merong appropriate na unit para sa isa. Kasi merong sobrang laki at merong sobrang liit. Pwede ba sukatin mo yung cellphone na kilometro? Sige nga. Meron ba nagsukat ng thickness ng cellphone na kilometro? Nakita na kayo na. Ilang kilometro yung cellphone mo? Pwede naman. Napakaliit na number nga lang nun. Sayang yung pagsusulat. Diba? Kung ang thickness lang nito ay 1 millimeter. Hindi naman. Napakaliit naman. Halimbawa ay mga 5 millimeters. Ganun. Wala pang 1 centimetro yun. Kung isusulat natin sa kilometer, 0.00, madami na. Madaming isusulat natin. Hindi appropriate. Ano? Makikita natin, at mabilis makita kung maliit o malaki yung isang bagay. Kung kilometro, edi napakahaba na. Kung millimeter lang, edi napakaliit na. Ganun lang po kasimple yan. May appropriate na unit para sa isang o para sa iba't ibang mga bagay. Yun lang pong lesson natin. Okay? So, balik tayo dun sa natin presentation. So, kailangan, dahil nga marami tayong units, kailangan nga lang marunong tayong mag-convert. Kailangan nating i-convert yung mga bagay-bagay. Bakit? Kasi, paano na lang kung kumpitin mo kung ilan magkakasya sa table na cellphone, sa drawer, kaya dun sa ibabaw ng table. So, kailangan pareho sila ng system ng unit para malaman mo o makompute mo kung ilan yung mga kailangan, mga bagay-bagay. Okay? So, meron tayong basic types ng measurement. Sa length, ano kaya yung basic type ng length? Okay? So, yung length ay measure distance between objects. Ito yung volume o capacity. Ano naman yung sinusukat niya? Sinusukat naman daw niya yung amount ng space. Ayan, katulad nito. Yan yung pansukat. Mga beaker. Mass or weight measures the amount of matter in object. So, yun yung weight. Time and temperature. Measuring or express duration. Ang temperature naman ay hotness or coldness of an object. Okay. So, ang pag-aawasapan natin yan, kalimitan muna ay itong tatlo. Length, volume, capacity, mass, and weight. So, ito nga. Ito yung pinakita ko kanina. Magko-convert tayo dyan. Mga yan. So, sa English system, bakit ba metric system yung ginagamit natin? Kasi yung English system, marami kang kailangan tandaan ng maraming numbers. Example, ang isang foot ay 12 inches. Para makabuo ka ng isang foot. Tapos, kailangan mo ng 3 feet para makabuo ng isang yard. At kailangan mo ng 1,280 feet sa isang mile. Yun yung sa ano pa lang to. Mga bagay na to ay sa tawag dito. Itong tatlong to, teka lang. Itong tatlong to ay sa length pa lang to o pagsusukat ng haba. Length. Yan. Ang pangat na sulat ko. Okay, tapos itong dalawa, itong isa ay sa weight or mass.
pagsusukat ng bigat. Tapos ito namang gallon, per quarts of gallon, ito naman ay sa capacity or volume. Yung kapasidad ng isang bagay. Okay. So kung makapansin nyo, hindi consistent yung kanilang mga sukat. Pero sa metric system, ang kailangan mo lang tandaan number ay 10. Hindi ko tulad nito. Kailangan 12 sa isang foot, 3 sa isang yard. Magkakaiba yung numbers. Sa international system or international standard system, 10 lang yung kailangan natin tandaan na number. Anong 10 lang? Ganito po yung nangyayari. No? Meron tayong unit, tapos nadadagdagan lang ng dadagdagan ng 10 or multiply pala ng 10. Every time na tumataas o bumababa yung ating unit. Kapag naging decameter or deca, dadagdagan ng 10 or na multiply siya sa 10. And so forth. Yan, no? The system works with any SI or standard or international standard measurement. The unit becomes whichever type measurement you are making. So, pwede siyang maging mass, pwede siyang maging length, at pwede siyang maging capacity. So, it works in all types of measurement. If you are measuring mass o yung weight, then it is gram. Gram yung tawag. Diba? Bukod sa milligram, ginagamit natin kalimitan ay gram or grams kapag dumami. Grams. O kaya, ang pinakakilala ay kilograms. Kapag kg, yan, kilograms. Kapag namamalengke kayo, yan yung kalimitan, di ba? May mga kinikilo. Kinikilo daw. So, doon galing yung salitang yun, kilograms. So, tandaan natin ha, sa bas, gram po. Ano, hindi meter, hindi liter. Gram. Ngayon, kapag man, buburin ko lang itong nasa. Yan. Kapag naman length, makikita natin dito, meter naman yung gamit natin. Kilometer, decameter, meter, centimeter, millimeter. So, yan po yung mga tinatawag sa, yan po yung unit ng measurement natin sa length. Kapag volume naman, dyan po, pumapatak yung liter. Kaya kanina sinabi ko, mali yung sagot nila doon sa, kasi sinusukat naman thickness yung pagkakapal. So, sinusukat yung kapal ng cellphone. Meter pa rin yan. Yung volume kasi, yung laman, yung loob. Volume yan. Liter. Kalimitan, ginagamit to sa liquids. Kaya makikita nyo dito sa kabila. Ayan, mga liquids yan. Liter, deciliter, hectoliter, kiloliter, centiliter, etc. Okay, so yung first part doon ng term indicates the amount. The second part indicates the type of measurement. So kapag nakita natin centi, ibig sabihin, mas mababa siya ng mga 100 times pababa ng kung ano man yung sinusukat natin, standard. Gram, meaning, kung gram yan, ano yung sinusukat natin? Volume ba? Mass? Or, tag dito, length? Pag centigram, ano yung sinusukat natin? Anyone? Ano yung sinusukat natin? Centigram yan. Centigram. Ano ang sinusukat natin? Tatlo lang pagpipilian. Volume, weight, or length. Ano po ang sagot natin? Yes, Cedric. Mass po. Okay, or weight. So, kung centigram, weight po yung, or mass yung sinusukat natin. Very good. So, paano ba tayo nag-convert ng unit? So, unlike English system, converting in the SI system is very easy. Mabilis lang. Kasi sa English system, mahirap eh. Tingnan nyo yung English system example. Ilan daw inches sa 2 miles? Ano daw yung kailangan natin gawin? Kailangan, tingnan pa natin kung ilan yung miles na kailangan. 2 miles. Gagawin natin siyang inches.
multiply it by the number of feet. So, i-multiply natin yung miles sa number of feet, which is 5,280. Kung na-multiply na yun, i-multiply pa uli natin sa 12. Okay ba, di ba? So, magiging sagot, 126,720 inches into miles. Ganyan po kakomplikado. Ang dami niyong kailangan tandaan kapag mag-convert tayo ng English system. Kaya na-imbento ang SI or ang International Standard or ang metric system. Kung ano mang gusto niyo tawagin dyan. Masanay akong metric system. For example, in the metric system, if you wanted to know how many centimeters in 3 meters, anong kailangan mong gawin? What would you do? Simple lang. Kailangan, alam mo lang itong sunod-sunod na to. So, pwede nyo isulat yan. Kilo, hekto, deka. Tapos kung ano man yung unit, depende sa gagamitin natin. Sa ngayon, dahil meters to, edi meters yung ilalagay natin dito. Deci, centi, milli. Kung yung 3 meters daw, gagawin natin centimeters, ano yung gagawin natin? So, simple lang. Okay, so alapin muna daw natin yung unit na meron tayo. So, ang unit natin ay meters. So, dahil meter yan, ito yun. So, hanapin lang natin dito sa chart na to. Next. Hanapin daw natin yung unit na mag-change tayo. Ano daw yung unit na mag-change tayo? Gagawin natin, may kasama ba ako? Gagawin natin daw na ano? Gagawin natin na? Wala akong kasama. Hello? Gagawin daw natin centimeters. Pambira. Ito na, nakasulat na. Next. Kakount daw natin yung numbers in units in between. Bibilangin lang natin. So, bilangin natin. Isa, dalawa. Dalawa lang yung units in between. Between the meters and centimeter. So, meron dalawa. Ayun, dalawa. 1 and 2. Next. Move the decimal point that many spaces in the same direction you counted. So, kailangan daw natin i-move yung decimal point. So, kung ito yung 3, dahil wala naman siyang decimal talaga, nandito siya sa default position sa right side. Tapos, i-move down natin kung ilang beses natin minove to at kung saan direction. So, nag-move tayo ng 2 beses papunta sa right. To the right. So, ganun din ang gagawin natin sa decimal. 2, 1, 2, to the right. And add zeros as how many spaces you have moved to the right. So, yun yung sagot natin. 300 centimeters. Ganun lang kasimple. Hindi na kailangan mag-multiply. I-move mo lang. Okay po? Okay po, sir. So, makukuha natin, yung 3 meters ay 300 centimeters pala. Okay. Testingin natin. Kayo naman. 2,321.0 or 2,321 millimeters to meter. Ano kaya yung sagot dito? Would like to answer? Sige, convert kayo dyan. Pwede kayong kumuha ng mga ballpen, papel, lapis, papel para makompute to. Again, kailangan nyo lang tingnan kung ano yung given millimeters. Tapos, hahanapin nyo kung saan siya papuntang meters. So, nasa yung meters? Nandito siya. Meter. Yun yung gitna kung ano man yung unit. Kasi meron tayong 3 unit. Pwedeng meter, pwedeng liter, at pwedeng gram. Length, volume, at saka weight. So, convert natin. Milli to meters. Ano kaya yung sagot? Anyone would like to answer? You can raise your hand before answering. Kung hindi naman applicable sa inyo, hindi kayo makapagsalita, pwede rin naman kayo mag-chat. Pero magtaas muna kayo ng kamay. Raise hand and then answer. Would like to answer? At mamaya kayo sasagot kapag
natawag ka na kayo para okay tayo. Anyone? Taas mo na ng kamay bago sumagot. Pwede rin kayo sumagot orally. Pwede niyong buksan ang inyong camera at sumagot. Alam ko namang hindi kayo naliligo pa. Huwag na kayong mahiya. Matatapang lang ang naliligo ngayon. Na. Nasaan na ang sasagot? Wala na akong kausap. Baka wala na nakikinig binuksan nyo lang para may attendance kayo Sir, ako po yung nagsagot sa chat box. Oo nga, napapansin ko nga. Hindi ka pa naman nataas ang kamay. Ayan, Ralph Lauren. Sagot mo. 2.31 meters. Ayusin yung pagsagot. Sala yung sinabi mo sa sinagot mo. 2.321 meters. Okay, so 2 and 321, actually that is thousands meters. Ganun dapat ang pagbabasa niya. Pero sige na. Tingnan natin kung tama yung sagot niya. Okay. Hello. Yun. 2.321 meters or 321,000 meters. Okay, next. 521 grams to hectograms. Actually, wala na dapat 0.0 yan 521 lang. So, grams. Nasaan ba yung grams? Ito siya. Tingnan pala natin kung tama, kung paano nakuha yung sagot doon sa una. Again, ulitin ko. Nandito yung tuldok. Ito yung milli. So, gagawin nating meters. So, bibilangin lang natin. 1, 2, 3. Papunta dito sa meters. So, 3. Papunta dito sa kaliwa. Pakaliwa. Mga ngaliwa tayo. So, ganun po. Bilangin lang natin. Tuldok. 1, 2, 3. Yun. Doon siya mapupunta. Yun. Makakuha natin yung sagot. Parang katulad lang to nung ginawa natin nung last time. Next tayo, 521 grams to hectograms. So, ito yung grams. Yung may tumaas ng kamay. Ito yung grams, gagawin natin hectograms. And ang tumaas ng kamay ay si Ralph na naman. Iba pang kamay. Iba pang sasagot. Wala na ba? Would like to answer. Okay, babalik ko lang ulit. Maririnig ko naman kung sakaling tataas kayo ng kamay. 521 grams to hectograms. Kuburin ko lang yung mga nakasulat dito. Yun, may sumagot. Teka lang. Isa-isa lang. Yan. So, grams, gagawin natin hectograms. Tumaas ng kamay si Mark Cedric. Sige, Mark Cedric. Answer ay? You can say it orally. Pwede mo nang sabihin. Buksan mo yung mic mo. Kung hindi pa pwede. Ayun, 5.21. Tingnan natin kung tama ang sagot niya. So, ito yung grams. Naka-eraser pala ako. And ito yung grams sa unit. Nandito siya. Pwedeng mapaltang yung unit na yan. Depende sa kailangan natin. So ngayon, grams yan. Ibig sabihin na sinusukat natin ay bigat. So grams, gagawin natin hectograms. 2 papunta ulit dito sa kaliwa. So, ang sagot niya ay 5.21. Tingnan natin kung tama ang kanyang sagot. Okay, very good. Very good, Cedric. So, 5.21 hectograms. Next na rin. 8.5 kiloliters to centiliters. So we are now measuring capacity. So 8.5 kiloliters. We have kilo. So ito yung kiloliters. Gagawin daw natin centiliters. So natin yung centi. We're just going to count from here to here and we are going to move that decimal the same
direction and the same number of times na mag-i-skip siya dito ng unit. So, kailangan lang natin bilangin. Bibilangin din natin dito, papunta rin doon sa direction na yun, malalaman natin ang sagot. Would like to answer. Sino yung tumaas na kamay? Pakitaas ulit. Hindi ko nakita. Raise hand if you want to answer. Pwede rin buksan nyo yung camera nyo. Taas kayo ng kamay kung wala kayong raise hand feature. Yun, si Cedric ulit. Iba pa. Who would like to answer? So, wag nang i-spam. Nakasagot na kayo. Naghahanap ako na iba. Chini. Pwede ka magpakita, Chini, kung sakasali. Nami-miss ka ng mga may crush dito. Ano na to? 850,000. So kapag ganito na, pwede nang hindi nyo lagyan ng that's 0.0 doon sa huli. Kasi wala na namang kwenta yun eh. 850,000 na lang. Okay? Tingnan natin kung tama yung sagot niya. Kulang. Kiloliters to centiliters, ang sagot ay 8,500,000. Kulang ka ng 0. O, kinulang ka ng pag-move. So ito, 1, 2, 3. Bilangin na nga natin. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 decimal places. So bilangin natin dito. 1, simula dito. 1, 2, 3, 4, 5. Mali itong sagot. Mali pala itong sagot ko. Baka nagkamali ako ng type. Ayusin natin. Ako palang mali. Sorry, Chini. Nagkamali na ang type. Baka inaantok na ako. So, tama pala si Chini. Bakit ayaw move nito? Ayusin ko lang. Saan na yun? Ayusin lang natin Kamali ako ng type. So, tama pala si Chini. Nagkamali ako ng copy-paste. Saan yun? Okay, hindi ko siya ma-edit Yan, hindi ko siya ma-edit. May na nga. Hindi ko na-check itong mga binawa. Anyway, so yun lang po yung ginagawa natin doon. Mga bagal lang ko. So tama ka pala, Chini. Pasensya na Kamali pala yung type ko. Okay. So hindi ko mabago. So again, the digits aren't changing. Sabi, hindi nagbabago kung ano man yung mga nandito. Ang nagbabago lang yung position ng decimal. Ganun lang kasimple. Ganun yung metric system. Kaya mas mabilis siya. Kaya tinawag siyang international standard. At mas marami ang gumagamit sa kanya. Pero, at the same time, marami pa rin yung hindi nakaka-get over doon sa English system. Hindi pa rin nila. Katulad sa Amerika, English system pa rin yung ginagamit nila. Kasi yun na yung kinasanayan nila. Okay. So try po ulit natin. 8 kilometers to meters. Would like to answer. 8 kilometers to meters. Okay, may tumas ng kamay. Yes. Sino to? Ralph. 8,000 meters po. Okay, let's check. Okay, very good. 8,000 meters. Bilis lang. Next, number 2. 2,500 milligrams to grams.
Like to answer? Any other hands? May iba pa ba akong estudyante dito? Ba naman? 2,500 milligrams to grams. Correct natin. O, ayan. 2,500 milligrams to grams. Raise hand lang po kung sasagot. Anyone? 2,500 milligrams to grams. Kailangan nyo lang isulat yung chart natin. Pwede nyo isulat muna kilo. Ang sumunod doon ay hekto. Ang sumunod doon ay deka. Ang sign ng deka ay DA. Sumunod ay kung ano man yung unit na kailangan nyo. Either meter or gram o kaya liter. Tapos, deci, centi, mili. Dinudugsong lang natin mga to. Kilogram, hectogram, decagram. So, ganun po yan. So, 2,500 milligrams to grams. Sino yung tumaas ng kamay? Gian Aiden. 25 grams. Let's see. Parang sablay ata yun sa'yo. 25 grams ba? Tingnan ulit natin. Bilangin natin, no? Sabi milligrams. So, dito. Simula dito, bibilangin natin hanggang grams. Nasa ba yung grams? Nandito. Bibilangin natin. 1, 2, 3. Tatlo. Tatlong move mula doon sa decimal point. Nasaan pa decimal point kapag wala? Nandito. So, ano dapat ang sagot? So, medyo sala yung kay Gian Aiden. Konti lang. Sige. Pagbibigyan ulit kita. Gian, anong sagot? Okay, let's see kung tama na ang sagot mo. Okay. Napasobrang tondo. 2.5 grams. Tama. Very good. 2.5. Next. 5,000 centiliters to liter. Centiliters to liter. Would like to answer? 5,000 centiliters. Nasaan ba yung centi? Ito siya. Gagawin nating liter. Ito siya. Anyone else? May iba pang sasagot? Centiliters to liter. Ayun, si Jeannie ulit. 50. Let's check your answer. Ayun, napalabas na kasi kanina. 50 liters. Last one. 128 millimeters to centimeter. Parang puro pa, ano pala to? Wala akong pakabila. Hindi ko napansin. Puro pala, paliit. Puro pakaliwa. Would like to answer. 1,248 millimeters to centimeter. Anyone else? Wala na ba iba? Wala na ba iba? Hello? Hello po. Would like to answer. Ralph, sasagot ka? 12.48. Tingnan natin. Isa lang naman eh. Millimeters to centimeter. Ito lang. So, isang move lang. So, 124.8. Okay ba? Napasobra ka naman ng move. Okay lang yun. Ganun talaga. So, mahirap ba yung lesson natin? Nagigits na naman. Okay. So, dito nahihirap yun. Sa masumunod. Kapag magko-convert tayo ng English system. So, syempre, sabi ko nga, minsan, may mga sukat pa rin na ginagamit pa rin yung English system. May mga karpintero nga, English system pa rin yung ginagamit. Minsan, pinaghahalo nila. May inches, may metro. Ano. So, kailangan ma-convert natin yun. Yung system na English at saka yung metric. So, dito pumapatak yung hirap ng mga bagay-bagay. So, paano ba yan? So, kailangan, meron lang tayo nitong table na to. So, mamaya, makikita nyo din naman to. Popost ko din itong mga table na to. Hindi naman ako mahigpit. Hindi naman kailangan sauluhin itong mga bagay na to. Dahil hindi naman talaga kailangan. Ang kailangan lang, alam nyo kung paano i-convert siya. So, paano ba yan? Simple lang. Kailangan alam nyo lang itong table na to.
alam nyo kung ilang inches meron sa, or ilang centimeters meron sa isang inch. So, merong 2.54 centimeters sa isang inch. So, kailangan i-multiply lang natin. Kung meron tayong inch, i-multiply mo siya sa 2.54, magiging centimeters na siya. Same as foot, yard. Yan na. Yung foot, gagawin natin centimeter, i-multiply mo lang sa 30.5. Yung yard, kung gusto mong gawing meter, kailangan mo lang i-multiply sa 0.9. Ganun din sa centimeter, sa 90. Sa mile, ganun din, 1.61 centimeter naman. Ang gagawin mo inches, eto. Meter, gagawin mo inches, feet, or yard. So, kailangan nyo lang ng table na to. Magbigay tayo ng example. So, ilan daw yung 4.2 inches in a centimeter? Since sa table natin, ang isang inch ay 2.54, kailangan mo lang i-multiply yung 4.2 sa 2.54. Ano kaya yung sagot natin? Sige, paki-multiply nga please. Ano kaya yung sagot natin dito? Ano kaya yung sagot? 4.2 times 2.54. May nagmumultiply ba? I would like to answer. Raise your hand. Wala na ata akong kausap. 4.2 times 2.54. Ayun na. Complete nyo na lang. Mag-multiply na lang. Would like to answer. Hindi pa ba kayo marunong mag-multiply ng decimals? Anyone? Nawala na. Sige, Rod. 10.7696. Okay, let's see if your answer is correct. The answer is 10.67. So, check natin ha. Baka nagkakamali si sir. Tao lang. (4.2 times 2.54). Okay. So, tama, no? 10.67 or 10.668 to be exact. So, na-round up na lang sa dalawang decimal places. So, yan lang po. Ganun ako simple. Multiply lang natin and we are going to get the answer. 10.67 centimeters. Next. So, 10.5 meters in yards. So, alam natin na isang meter ay 1.1 yards. Then, multiply lang natin. 10.5 times 1.1. Ano kaya yung sagot natin? Anyone? Anyone? Yes, sino yan? Si Gian. Si Gian. Sagot mo ay 11.55. Let's see if your answer is correct. Okay, very good. 11.55 yards. Very good, very good. Next one. May 3 yards daw ng ribbon that will be cut into 7 equal pieces. How long in centimeters is each piece? So, para masagot daw to, kailangan i-convert mo yung 3 yards muna into centimeters. So, i-convert natin. Ang isang yard ay 91.4 centimeters. Di-multiply natin yung 3 sa 91.4. Ano yung magiging sagot kapag multiply natin? 3 times 91.4. Doon muna. Ito yung solution. Si Mike Cedric. Sir, napindot po, sorry. Napindot lang. Would like to answer. Ralph. Sige, Ralph. 274.2. 174.2. Ayan, nandito na siya sa baba. Nalimutan ko. Tanggalin. Nalimutan ko lagyan ng dito. Animation. Okay. 274.2 centimeters. So, yun. Siyempre, dahil centimeters na yan, saka natin siya hahatiin sa equal pieces.
eh mahahati daw siya 7 equal pieces. So, 274.2 divided by 7. Ano kaya magiging result nun? Yun yung pinaka-final answer natin. Kinonvert muna natin siya sa meters, sa centimeters para maging pare-pareho. Para maging centimeters kasi yun yung gusto nung problem. Ilang centimeters daw ang each piece sa 7 equal pieces. So, i-divide natin siya sa 7, ilan daw yun? I'd like to answer. 274.2 divided by 7. Answer is, sige, Mark Cedric. 391.5 po. So, 39.17 centimeters per piece. Yan po yung sagot natin. Malapit na. Check natin. Baka nagkakamali na naman si Sir. 274.2 divided by 7 is equal to 39.17. Tama. So, medyo mahaba yung decimal, pero ito yung unang dalawang decimal place. So, pwede nyo namang i-round up kalimitan hanggang second decimal place. Okay ba? So, may questions po tayo dun. So, ganun din ang gagawin natin. Siyempre, kapag capacity. So, yan yung mga conversions natin. So, mamaya naka-upload naman yung ang tawag dito. Nasa Facebook page din yung mga pictures nito ng bawat slides. So, pwede nyo kunin din doon. In-upload ko din yung itong PowerPoint presentation sa Google Classroom natin. So, pwede nyo tingnan. Okay, hindi ko naman papasaulo to. Kailangan nyo lang tingnan kung ano yung kailangan. Kailangan nyo tingnan kung ano yung unit, tapos kung saan siya i-convert. Ganun lang naman yun eh. Ganyan lang. Tapos i-multiply nyo lang. Pagpabaliktad, i-divide na mangyayari. Okay, examples. How many liters is 16 cups of milk? Isang cup daw ay 0.28 liters. Then, yung 16 cups ay mamultiply lang sa 0.28. Ganun lang simple. Multiply lang. Hahanapin nyo lang sa taas. Cups to liters. Cups, ito yung cup. Ito yung liter. Di 0.28. Multiply lang natin. Answer natin. Would like to answer? Si Gian. Pareho lang nasagot 4.48. Let's see if your answer is correct. Okay, very good. 4.48 liters. Next, number 2. Bumili daw kayo ng cup syrup, 5 fluid ounces. If you're going to drink the medicine, and the doctor prescribed 5 ml 3 times a day. How many days are you going to drink the 1 bottle of medicine? So una, kailangan daw nating i-convert yung ml to fluid ounce. To do that, kailangan natin alam na yung ml to fluid ounce. ml to fluid ounce. Fluid ounce to ml. Ito yung fluid ounce, ito yung ml, nandun ay 30. Oops. Napasobra. Yun. So, kailangan, multiply lang natin 5 sa 30 and the result will be yes, Sarah? 150 po. Okay. So, 150. Tama. Tapos, kung drink ka ng 5 ml 3 times a day, sa isang araw, meron kang 15 ml. Tama. Kasi multiply mo lang. 5 times 3, 15 ang makukonsume mo. So, hatiin mo lang yung 15 ml sa 150. 150 divided by 15. Malalaman mo na kung ilang araw mo makukonsume yung yung 5 fluid ounce na gamot mo. Anong sagot natin dito? 150 divided by 15. Grabe, ang hirap. Mark Cedric. Hirap nung tanong na yan. Mark Cedric. Answer natin. Wala. Chini.
Disconnect ata siya. 30? 150 divided by 15? 30 days? Gian. Okay. 10 lang. Hindi 30. 10 araw lang. Inumin. Okay, very good. Okay, so ito yung last. So, ganun din yung kailangan nyo gawin. Kailangan nyo lang mag-multiply. So, kailangan nyo lang din yung table na to. So, convert natin. Example. Number 1. 25.5 ounce to grams. You would like to answer? Ounces to grams. 28. 25.5 ounce to grams. Merong, kailangan mo lang daw i-multiply by 28. So, 28 times 25.5. So, kailangan nyo lang tingnan dito. Ano? Ounces, gagawing grams, kailangan mo lang i-multiply sa 28. So, ito, i-multiply mo lang sa 28. 25.5. I-multiply nyo sa 28. At yun ang magiging sagot natin sa conversion natin. Would like to answer? Multiply lang natin. Anyone? Answer ay? Ano pang nasagot? 25.5 times 28 lang. Anyone? Yun. Meron na. Okay lang. Napasin ko kung na-DC ka. Mark Cedric. Okay. Would like to answer. 25.5 times 28 lang. Ganun lang kasimple. Anyone? Wala na? Masasagot? Yes, Ginny. 714. Let's see if your answer is correct. Okay, very good. 714 grams. Next, 56 kilograms to pounds. So, balik tayo dun sa ano natin kanina? Kilograms. Na ito yung kilograms, gagawin nating pounds. Ito. So, multiply lang daw sa 2.2. Meaning, yung 56, itong 56, i-multiply natin sa 2.2. Would like to answer, Gian? 123.2. Let's see if your answer is correct. Okay, very good. 123.2 pounds. Next, 0.75 kilograms to ounce. So, balikan natin ulit yun. Chart kanina, kilograms to ounce. Kaso, pounds lang yun nandito. So, pwede nyo gagawin nyo munang grams yung kilogram. So, itong 0.75, gagawin nyo munang grams. 0.75, dahil wala tayo sa chart na ganun. Gawin muna natin kilograms, gagawin muna natin sa grams. Ano ba sa grams yung 0.75 kilograms? So, sulat ulit natin. Kilo, hekto, deka, and saka yung grams. Ilang skip yan? 1, 2, 3. So, ilan dapat to? Magiging ilang grams yan? Yung 0.75 kilograms. Magiging ilang grams? Yun, may nagtas na kama. Yes, Rod? 750 po. Okay, very good. So, 750. So, magiging 750 grams na siya. Na yung grams na siya, pwede na natin siyang i-transpose sa kilograms. Sorry. Na yung grams na siya, pwede na natin siyang gawing ounces.
So, multiply lang natin sa 0.035. Oops, sala. So, multiply lang natin to sa 0.0, oops, 35. Ano kaya mag-iisugot natin? Ano naman? Yung may sagot. Sino yan? Si Ralph ulit. Si Ralph. 262.5 po. Check natin kung pareho yung set natin dito. 262.5. Nagkamali na naman ako na tuldok. So your answer is correct. That is correct. Nagkamali lang ako ng tuldok dito. Tutok na siguro ako. Okay? Oops. Question lang natin. Okay, next tayo. Last one. Okay. Okay, last one. 9.8 tons to metric tons. May dalawa kasing uri ng ton. Yung metric ton pala itong malaki. Ito, metric ton. Ito, English ton. Tama ba? Nalimutan ko na. Yun. Yun, metric ton yung yung small letter pala yung metric ton. Tapos yung big letter pala yung English ton. So 9.8. Paano kaya yun? Yun ang sagot. Yes. Ralph. 10.78 po. Ano yan? 10.78 po. Okay. So anong ginawa mo doon? Multiply ka lang? Opo. Wala. 10.78. Actually, dahil ano yun, baligtad. Metric tons to ton. Tapos dito, malaki kasi ito eh. Ito pala. Meron pa pala dito. Tons. US. Saan mo multiply? Sa 0.9? Sa 1.1 po. Baligtad. Dito dapat may multiply sa 0.9. 9.8 times 0.9. Yun, tama. Pala ko mali na naman ang sagot ko eh. Chinek ko muna. Ito yun. Ulitin natin na. Ayun o. Ito. Tons. Yung malaking letter T, yun yung, sorry. Yung malaking letter T, yun ay US or English system. Kapag maliit na letter T, yun yung metric. So ito po yung conversion nila. So ano yung sagot natin? Oops. Sala. Yun. KG yan. 8.82. So the answer is, tingnan natin. Okay, the answer is 8.82. Ganun lang. Kailangan yung gawin to convert metric to English system. May questions po tayo? So again, magiging available yung chart natin sa ating Google Classroom. May questions po tayo? So yun yung lesson natin for today. Next week, measurement pa rin tayo. Tutuloy lang natin. So
tapos na yung time natin, pwede na kayo magsagot nung pinasasagutan ko para for this week. Next week, tutuloy lang natin yung measurement all about temperature and time. Mas mabilis-bilis yung may formula tayong susunod. Okay ba? May questions po ba? Wala po. Okay. So, wala na. Then, I'll see you again next week. Pwede naman kayo magpakita para makita ko naman mga pagmumukha ninyo. Hindi yung puro letters lang yung kaharap ko. Okay, buksan po yung mga camera natin. Yun. Salamat. Yan. Ba, parang nakakulambo pa. Nagigising lang. Okay lang yan. Nahihiya ba yung iba? Hindi pa naliligo. Hindi ko naman kayo maamoy. Tingnan natin lang para makita natin kung nandyan talaga kayo. O baka natutulog lang kayo habang nagkaklase. Nasa na? I-check lang ako. Yan. Panas mo na kasi yung mga laway-laway ha. Baka ano pa. Baka tulog pa. Bili. Nasa na iba? O, kunti na nga lang tayo. Hindi pa kayo nagpapakita. Yun, bili. Nang makita ko kayo lahat, mapicturean man lang. O, pakita mo na. May 20 na tayo dito eh. Paano papakita? Yan. Okay lang yan kahit hindi pa kayo ligo. Naintindihan ko naman nilalamig kayo. At bukas yung aircon natin. Yung iba nga ay kagigising lang oh. Nasa loob pa ng kulambo. Ayaw safe na safe ka dyan ah. Sino to? Si Amela pala yan. Safe na safe ka dyan ah. Nasaan na iba? Si Aden Rhea magpakita. Si Chini. Dalawa pala tong account mo, Chini. Sino tong isa? Sa pinapanawaran mo. Socialing ka ha. Dalawa pa yung account mo ha. Wala na. Kaya na magpakita na iba. Bili. Hindi ko kumpitin ang grade nyo. Magpakita kayo. Bilis. Hindi nagpakita. Hindi ko kumpitin ang grade. Walang kumputan. Yan. O, tingnan mo. Bigla nagpakita. Natakot din naman. Magpakita kayo. Ang hindi magpakita, mabaho hininga, amoy sa online. Sana? Magpakita na kayo eh. Wala naman. Sir, napasok ko kasi yung kapatid ka. O, ayos lang yun. Kahit makulit yung kapatid mo, wala kang pakialam. Masan yung camera para makita natin kung sino talagang handa. Boss, si Ralph Lauren, dalawa din. Mga dalawa-dalawang account pa kayo. Nasa na? Hindi pa nagbubukas. Si Ninyo. Ninyo, nasa ka na? Sino pa tong isa? Si Liam. Nagtanggal ng camera. Bukas na kanina. Jeffrey. Where na you? Dito na as. Where na you mga gawa? Ken Joshki. Justin Kian. Mga dalawa-dalawa. Marian. Hindi ka nagpapakita. Baka kung saan ka pa dumadayo. Okay, so paalala lang class, no? Yung mga gawain nyo. Sana nakompleto nyo na. At makita ko uli kayo next week. Okay? So, sa ngayon, gawin nyo muna yung lesson natin. Sana naintindihan nyo. Kung medyo hindi kayo naintindihan, pwede nyo balikan yung video na ipopost natin mamaya. Hindi ko pa pala na-stop.